bibigay ko ang church sa ganito. Amen? Pero kapag dumating na yung sahod, nalimutan yung pangako. Amen? Nawala yung pinangako. Nung wala pa yung sahod, sabi, pwera lang po sa matatamaan, pasintabi po sa matatamaan, ano? Totoo po yan, in reality. In realistic, totoo po yan. Talaga naman kapag nangangako ka kapag wala pa Pastor, pag-pray mo ako kapag nagkatrabaho ako, pangako, talaga ito yung salitang pangako, bibili ako ng ganyan, bibili ako ng mansyon, ang daming gustong bilhin. Alang-alang po sa Lord kasi mahal ko po ang Lord, basta ipag-pray mo lang ako. Kapag sinagot ng Lord yung prayer ko, ibibigay ko po yan. Dumating ngayon si trabaho, dumating ngayon si sahod, nahawakan mo na ngayon blessing mo. Ay, sayang naman pag ibigay ko ito sa church. Sayang naman kapag binigay ko to kay ganito, kay ganyan. Sayang naman kapag inabot ko to kay pastor kasi baka mamaya hindi pinaghihirapan ko to, dapat akin lang to. Amen? Andun ngayon pumasok si Satan. Amen? Kaya dapat ang gawin po natin para hindi po tayo nauwi po sa ganong kalagayan na pakitang tao. Ang nangyari po, ano po yung nangyari una-una? Para hindi po tayo napapahiya. Huwag po tayo magsalita. Mas maganda po yung gawa kaysa sa salita. Amen. Dahil una-una po napapahiya ka, una-una sa Diyos, sa sarili mo, at sa mga taong sinabihan mo. Marami na po tayo dito pinagpipray sa church, ganun po yung nangyayari. Dahil hindi nga po nila natutupad, sila po yung lumalaya. Kaya nakikita nyo, ilan na lamang ang natitira. Kaya dapat patuloy tayong maging tapat. Kaysa ibigay yung pinangako sa Diyos dahil pinili nilang umalis. Amen? Kaya, huwag po natin tularan yung mga ganun pong mga bagay. Dumating ka man sa kalagayan, nagipit at hirap na hirap. Isa lang yung sinasabi ko sa iyo. Huwag na huwag mong kalimutan yung pinangako mo sa Diyos. Dahil lalo kang lulugmok at lalo kang mahihirapan kapag hindi mo tinupad ang pangako mo sa Diyos. Mangako ka na sa lahat ng tao, mangako ka na kay pastor, kay pastora, ngunit huwag sa Diyos. Dahil hindi siya bingi at hindi rin siya bulag. Amen? Ipapakita niya sa iyo kung sino at ano siya. Hindi ko po kayo tinatapon. I'm telling the truth. Dahil po ang katotohanan ang magpapalaya sa tao. Amen? Kaya dapat, huwag natin sagarin ang pasensya po ng Diyos. Dahil meron pong hangganan kapag ang Diyos po ang humatol. Kaya, yun po yung mga bagay na isa pong halimbawa ng pagiging pakitang tao sa harapan po ng ating Diyos na buhay. Dapat ay maging tapat tayo. Mas piliin nating maging tapat. Kahit napakaliit yan, magpakatapat ka. Amen. Kaya sabi niya nga po dito, natunay nga po na sinabi niya nga po dito na ganyan na ganyan kayo sa paningin ng tao. Kaya ganun tayo sa paningin ng tao. Isa kang salitang, doon na yung salitang mayabang. Pero wala ka naman sa gawa. Hanggang salita ka lang. Boka ka lang. Kaya, maging sa paningin ng Diyos, ganun ka rin. Pero hindi mo alam, meron ka parusahan pagdating sa Diyos. Sa tao, sisiraang puri ka lang ng tao. Imamarites ka lang. Pero sa Diyos, kahatulan ng meron ka. Kaya, mas piliin mong maging tapat. Lalong-lalo sa harapan ng Diyos. Kaya sabi niya nga po dito, natunay nga po na kahabag-habag. Lalo-lalo na po yung mga tagapagturo. Yung mga nagtuturo. Natunay nga po na banal na banal. Wala po exempted dyan. Kasama po kami mga nagtuturo po dyan. Na banal. Talagang kapag nagtuturo, akala mo hindi ka talaga makabasag pinggan. Totoong totoo. Pero yung makikita mo yung buhay. Kung nasaan yung kanyang buhay. Karapat-dapat ba siyang pagkakatiwalaan? Karapat-dapat bang magtitiwala ka sa tagapagturo po ngayon? Kaya dapat tayong mga nagtuturo, lalo mga tinatawag ng Diyos bilang mga tagapagturo, una-una nating linisin ang ating pong mga pamumuhay. Dahil dyan po tayo titingnan ng Diyos at ng lahat ng tao na nakapaligid po sa atin, nakakilala po sa atin. Kaya sikapin po natin na maging malinis at maging tapat po tayo sa tao. Na kahit dumarating ka sa punto na dumadanas ka ng kagipitan, huwag na huwag kang gagawa ng isang bagay na alam mo magbibigay ng bahid, hindi lang sa iyong sarili, kundi sa harapan ng Diyos.
sikapin mong gumawa ng mabuti. Amen? Yan po yung gagawin po natin. Kaya sikapin natin na tayo'y maging malinis, maging mabuti. Mula sa loob at labas, tayo'y maging malinis. Kaya sabi niya nga po dito sa pangalawa, sabi niya, sambahin si Lord sa espiritu at katotohanan. Yan, kaya tunay nga po na sa ganun pong kalagayan ay sambahin po natin ang Diyos sa espiritu at katotohanan. Sambahin po natin siya ng totoo na wala pong pagalinlangan. Na hindi po tayo nakatingin kung kani-kanino lang. Na hindi po kita sinasamba natin ang Diyos kasi gusto nating mapuri, gusto nating makita tayo ng tao. Dapat sambahin natin ang Diyos ng totoo nang wala pong pagalinlangan. Dahil po sa ganun pong kalagayan, ipapakita po natin sa Diyos yung ating pong katapatan. Kaya sabi niya nga po dito sa John, chapter 4, verse 23 and 24, sabi niya, subalit, dumarating na ang panahon, at ngayon na nga na ang mga tunay na sumasamba sa Amay, sasamba sa Kanya, sa Espiritu at sa katotohanan, sapagkat ganyan ang uri ng pagsambang ninanais ng Ama. Ang Diyos ay Espiritu, at ang mga sumasamba sa Kanya ay dapat siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan. Kaya tunay nga po na sa ganun pong kalagayan dapat ay tunay nga po na sambahin po natin ang ating pong Ama sa Espiritu at katotohanan. Dahil nga po siya po yung Espiritu. Kaya tunay nga po na sa ganun pong kalagayan matuto tayong sambahin siya ng totoong totoo na meron pong katotohanan. Hindi po yung ang nangyayari po kasi, yung ibig sabihin po kasi dito na halimbawa ay sabahin siya sa Espiritu at katotohanan. Meron po kasi sa atin po panglinggo lang. Paglinggo, nandun ka sa church. Pang Lunes, sa mundo ka. Kaya tuloy po sa ganun pong kalagayan, linggo ka lang banal. Pagdating ng Lunes, hindi na. Sa mundo ka naman. Yun po yung sinasabi po ng Diyos na tunay nga po na hindi siya sinasamba sa katotohanan. Amen? Hindi siya sinasamba sa Espiritu, kundi siya sinasamba lamang bilang pakitang tao. Kaya dapat po, huwag po natin ugaliin po yung ganun pong buhay. Dapat ay matuto po tayo na tunay nga po na sambahin po ang Diyos sa katotohanan. Kaya sabi niya nga po dito sa pangatlo, sabi niya, huwag maging dalawang isip o dalawang mukha. Kaya tunay nga po na sa bawat gagawin po natin sa ating Diyos ay huwag po tayo maging dalawang isip o maging dalawang mukha. Maging salawahan. Amen? Natunay nga po na iba yung mukha mo ngayon nasa Diyos, bukas yung mukha mo nandun na sa demonyo. O sa madaling salita ay dalawang dila. Amen? Kaya dapat huwag tayong maging magdadalawang isip kapag sinasamba natin ang Diyos. O gagawin natin yung bawat tungkulin na inatangpo sa atin ng Diyos. Amen? Lalo na sa bawat pangako na gagawin po natin sa ating Diyos. Huwag po tayong magdadalawang isip. Amen? Na hindi po na nangako ka ngayon, bukas dumating na yung time na ibibigay mo na yung pangako mo, nagdadalawang isip ka na. Yun po sinasabi po dito na nagdadalawang isip at dalawang mukha. Kaya dapat, kung ano yung pinangako mo, pangako mo. Dahil nga po ang Diyos kapag nangako, ay tunay nga po na ito'y kanyang tutuparin. Kaya tunay nga po na tayo ay matuto na tumupad sa mga pangako. Kaya sabi niya po dito sa Santiago, chapter 4, verse 8, sabi niya, lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Hugasan ninyo ang inyong mga kamay, kayong mga makasalanan. Linisin ang inyong puso, kayong pabago-bago ang isip. Kaya maliwanag po na sinabi niya po dito sa Santiago, na tunay nga po na linisin daw po natin ang ating pong mga kasalanan. At linisin po natin ang ating pong mga puso. Ito na nga po na maglinis po tayo ng ating pong mga sarili. Pang sa gayon na hindi po tayo magiging dalawang isip o dalawang mukha sa harapan po ng ating Diyos ng buhay. Kaya dapat yung mukha natin ay isa lamang. Amen? Hindi pwede yung ang mukha mo nasa Diyos, yung kabilang mukha mo nasa demonyo. Kaya yun po yung sinasabi na hindi ka pwedeng maglingkod sa dalawa, kundi isa lang. Kaya dapat mamimili ka. At dapat sa ganun pong kalagayan ay matuto ka na sa ganun pong kalagayan ay tumuwid ka ng pamumuhay. Ituwid ang buhay, ituwid ang nilalakaran. Pang sa gayon ay makita natin ang bawat paglalakad po natin na tunay nga po ay
nandun ka sa kalagayan ng paglilingkod mo sa ating Diyos na buhay. Ibig sabihin, dalawa ang isip, plastic, linggo kay Lord, lunes sa mundo. Kaya yun po yung sinasabi po dito po sa Santiago. Natunay nga po na dalawa ang isip. Kaya tunay nga po na plastic siya sa linggo sa Lord, sa lunes sa mundo. Kaya yun yung gagawin natin na piliin natin na kung ano tayo sa linggo, dapat ganun tayo buong linggo. Buong isang linggo. Hindi yung sa linggo lang, banal ka. Pagdating ng mga susunod na araw, demonyo ka. Hindi po pwede yung ganun. Dahil kapag ganun yung maging buhay mo, hindi ka paniniwalaan ng tao. Amen? At tunay nga na higit sa lahat, walang biyaya at kapalang dumarating sa'yo. Kundi puro problema, kabighatan, tigati sa iyong buhay dumarating. Amen? Kaya sabi niya nga po dito sa pang-apat, sabi niya, maging tapat at walang pagkukunwari. Kaya tunay nga po na maging tapat daw po tayo at walang pagkukunwari. Kaya sa ganun pong kalagayan ay katapatan yung ating pong ibibigay sa ating Diyos na buhay. At walang halong pagkukunwari. Kaya sabi niya nga po dito sa Roma, chapter 12, verse 9, sabi niya, maging tunay ang inyong pagmamahalan. Kasuklaman ninyo ang masama at pagkaibigin ang mabuti. Ibig sabihin, kahit sa pag-ibig kay Lord at sa tao, dapat walang plastic, dapat totoo. Kaya, totoo po yan, dahil nga po sa ganun pong kalagayan ay minsan nga po ay nagiging plastic ang pag-ibig ng tao sa Diyos. Kaya, maging sa kanila pong karelasyon, nagiging plastic na rin. Amen? Or naging martir. Amen? Sa ganun pong kalagayan. Dahil nga kahit alam mo na yung ganung kalagayan, plastic ka pa. Kahit alam mo na sasaktan ka na, nagiging plastic ka pa. Amen? Kahit alam mo talaga sa sarili mong mali naman talaga, kukonsintihin mo pa yung partner mo kasi nga plastic ka nga Para lang masabi mo na mahal mo yung mahal niya rin. Amen? Dapat hindi ganon. Dapat huwag kang maging selfish. Niloloko mo yung sarili mo Nasaktan ka na Kaya dapat, let go mo yan. Let go. Ganon din po yung pagdating po sa pagmamahalan po natin sa ating pong Panginoong Jesucristo. Dapat po ay tapat, totoo, at hindi plastic. Hindi pwede yung mahal mo si Lord ngayon, bukas hindi na. Iba na yung mahal mo. Lord, ngayon lang kita mamahalin, pero bukas hindi na. Hindi po dapat ganun. Yun po yung sinasabing taong plastic. Amen? Bukas ngayon mahal mo si Lord, bukas iba na yung mamahalin mo. Yun po yung pagmamahal po ng tao sa kapwa niya tao. Lalo na sa mga may karelasyon. Mahal niya ngayon si sister, si brother, bukas iba na yung mahal niya. Amen? Kaya tuloy nangyayari, nagsasakitan. Kaya dapat, maging tapat tayo. Huwag tayong maging martir at plastic sa ating pong Diyos na buhay. Amen? Magkaiba po yun. Yung martir dahil sa sobrang pagmamahal mo, pinipilit mong kasama siya kahit hindi mo na talaga kaya. Kasi nga mahal mo siya. Hindi mo kayang mawala siya. Yun yung martir. Yung plastic naman, kunwari lang mahal mo siya. Pero bukas hindi na. Naghahanap ka lang ng ipapalit mo. Yun yung plastic. At kapag nakahanap ka na ng ipapalit mo, iwanan mo na siya. Yun po yung nagiging plastic. Dapat huwag po tayong maging plastic. Lalong-lalo na sa pagmamahalan na gagawin po natin sa ating Diyos na buhay. Dahil yun yung pinakaayaw na ayaw ng Diyos. Ang mamahalin siya ng plastic. Gusto niya totoo. Kaya dapat totoo yung pagmamahal na ibibigay natin sa ating Diyos na buhay. Kaya yung sinasabi niya na maging tapat at walang pagkukunwari. Kaya tunay nga po na sa ganun pong kalagayan na may papakita po natin sa ating Diyos yung pagiging totoo po natin. Amen? Kaya sabi niya nga po dito, sa panglima, sabi niya, ang tunay na pananampalataya may gawa. Hindi lang amin sa church, tapos iba sa labas. Kaya ang tunay nga po na gagawin po natin na pananampalataya o gagawin natin na paglilingkod sa Diyos, ito na nga po ay mayroon pong gawa. Nauna po dyan yung pagkatyaga na gagawin po natin. Katulad na lang po ng pagbubuel po natin dito po sa church. Meron po siyang pagkatyaga, pagtitiis. Ganun yung gagawin po nating pananampalataya. Hindi pwede yung panandalian lang. Dapat yung forever na magtiis ka. Hanggang sa pagbabalik niya.
Dahil nga po sa ganun pong kalagayan, na makitaan po tayo ng Diyos, nang wala pong pagtitiis, pagtitiyaga, walang katapatan. Hindi niya po makikita yung totoong pag-ibig po natin sa kanya pong harapan. Kaya yun po yung sinasabi po niya dito na ang tunay na pananampalataya may gawa. At hindi lang amin sa church tapos iba sa labas. Kaya dapat gawin po natin na meron po tayong gawa. Merong pagpapasalamat at meron din tayong ginagawa. Amen? Dahil po sa ganun pong kalagayan ay may ipapakita po natin sa ating Diyos at may hayag po natin yung totoong pag-ibig po natin sa kanya pong harapan. Kaya sabi niya nga po dito sa Santiago, chapter 1, verse 22, sabi niya, mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinapakinggan lamang ninyo, ngunit hindi sinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Kaya tunay nga po na mamuhay tayo sa salita po ng Diyos. Na tunay nga po na ipamuhay natin ang bawat salita ng Diyos na atin pong naririnig. Bawat naririnig po natin. Hindi lang po ito pinapakinggan natin, kundi ito'y isinasagawa rin po natin. Dahil kapag hindi po natin iyon ginagawa, ay dinadaya po natin ang ating sarili. Parang katulad po nito. Pagkatapos ng pakikinig ninyo ng turo, paglabas po nun, hindi nyo na isinasagawa, hindi nyo na pinapamuhay. Dinadaya nyo lang ang inyong sarili. Kaya dapat, nandito kayo ngayon, dapat sa paglabas ninyo sa Diyos, dapat ang inyong pamumuhay ay naayon doon sa kalooban ng Diyos na mabuting pamumuhay. Na sinasamahan ninyo ng gawa ang inyong narinig. Itong narinig nyo po ngayong mga salita po ito. Hindi naman pwede itong narinig nyo lang. Tapos paglabas nyo ngayon dito sa church, ilalabas nyo rin sa kabilang tainga. Hindi naman po pwede po yung ganun. Dapat isinasagawa po natin yan. Dapat may sabuhay po natin yan. Upang maipakita po natin alang-alang sa pag-ibig natin sa Diyos. Yung totoong pag-ibig po natin. Kaya sabi niya nga po dito, sa Kawikaan, chapter 28, verse 13, sabi niya, ang nagkukubli ng kanyang sala ay hindi mapapabuti. Ngunit kahabagan ng Diyos ang nagbabalik loob at nagsisisi. Kaya tunay nga po na kapag tayo nagkukubli sa ating Diyos, tunay nga po na ang pagkakasala daw po natin na hindi mapabuti. Kaya dapat huwag po tayong magkubli sa ating Diyos. Dapat maging tapat po tayo. Dahil nga po, wala nga pong nalilihim pagdating po sa ating Diyos na buhay. Dahil nga po, pagdating nga po sa Kanya, tunay nga po ay wala pong limit. Amen. Lagi po, tinitingnan po ng Diyos yung ating pong puso, yung ating pong katapatan. Kaya matuto po tayo na magkaroon po ng katapatan sa ating Diyos na buhay bilang namumuhay sa Kanya pong harapan. Amen. Kaya sabi niya nga po dito sa pang-anim, magaling sa labi, pero malayo sa puso. Ayan po sinabi ko po kanina na sa salita lang, pero po wala po sa puso na sinasabi po. Amen? Kaya tunay nga po na isa po siyang nakakalungkot sa harapan po ng ating Diyos na buhay na hindi nais ng Diyos na maging ganun po yung ating buhay. Dapat kung ano yung sinasabi, dapat din po yun po yung ating pong ginagawa. Yun din po dapat ang laman ng ating puso. Hindi lang siya hanggang sa bunganga lang po. Dapat meron po siyang patunay. Katulad po ng ginawa ng Diyos. Dahil nga po sa pag-ibig niya po sa atin, hindi lang po niya ito sinasabi, kundi ito'y pinatunayan niya. Sa pamamagitan po ng yun ang pagkapako po niya sa krus ng Kalbaryo. Pagpasan niya sa kasalanan ng tao, sa pag-ako niya sa kasalanan ng tao. Yun po yung pagpapatunay ng Diyos ng kanya pong pag-ibig sa atin. Amen? Kaya dapat ganun din po yung gagawin po natin. Meron po dapat patunay yung gagawin po natin sa Diyos na pagmamahal. Kaya sabi niya nga po dito sa Marcos, chapter 7, verse 6, sabi niya, sinagot sila ni Jesus, mga mapagkunwari, tama nga ang sinabi ni Isaias tungkol sa inyo ng kanyang isuwal. Kaya tunay nga po na sa bawat kalagayan nga po na sinabi nga po ng Panginoon na tunay nga po na sa bawat pagkukunwari ng tao ay tunay nga po na sa ganun pong kalagayan ay meron nga po talaga siyang kahatulan na kanya pong kaharapin. Kaya dapat sa bawat gagawin po natin na tunay nga po na walang pagkukunwari, kundi ito'y totoo na pag-ibig
at walang halong kaplastikan yung gagawin po natin sa ating Diyos. Gayun din po yung gagawin po natin sa ating pong mga kapatid. Sa pagmamahal po natin sa ating pong mga kapatid, bilang mga kapatid po natin kay Kristo. Hindi naman pwedeng paplastikan yung ating ipapakita, dahil nakikita yan ng Diyos. Hindi pwedeng ibeso-beso, ikamayan mo nga si sister, bukas kaaway mo na. Amen? Kumangating ka sa church, tapos paglabas mo sa church, ikukwento mo ngayon sa kapitbahay mo, kani-kaninong ikukwento mo. Sasabihin mo ba't gano'n si sister? Hindi ka ko pinapansin? Hindi ako ginaganon, hindi ako ganyan, hindi gano'n-ganon. Kaya tuloy nangyari, doon mo pinapakita, isa kang plastic. Dapat hindi gano'n. Matuto kang humarap sa ganun pong kalagayan na nakikita mo yung totoong pag-ibig ng Diyos. Yung mga tao pong yun na hindi totoong nakakilala kay Kristo. Dahil ang totoong tao na nakakilala kay Kristo, siya po'y totoo. Mula sa loob at labas. Hindi kanya sisiraan, hindi kanya ikukwento kahit kanino. Dahil nga siya'y totoo at naging tapat sa'yo. Hindi yung nagkamali lang sa'yo, hindi ka lang napagbigyan, hindi ka lang napahiram. Nagtatampo ka na. Kukwento mo na si sister, ang sama ng ugali ni sister, ni brother, ayaw magpahiram. Amen? Hindi dapat ganun. Dapat matuto tayo na maging tapat, magpakatotoo. Huwag natin lakuin ang ating pong mga sarili. Kaya sabi niya nga po dito, sa pang-7, sabi niya, nagdarasal, naglilingkod para makita ng tao. Kaya tunay nga po na nananalangin at naglilingkod para lamang makita ng tao. Isa po yan sa symbolic na sinasabi po ng Diyos po dito na tunay nga po na isang pagkukunwari ng plastic. Amen? Sa harapan po ng Diyos. Na tunay nga po na sa ganun pong kalagayan ay huwag kang manalangin at maglingkod sa Diyos na para lang makita ka ng tao. Na para lang mapuri ka ng tao. Dapat ay maglingkod, manalangin ka ng buong buo sa iyong puso na mayroong katapatan. Hindi dahil gusto mo lang nakita ka ng tao. Kaya sabi niya nga po dito sa Mateo, chapter 6, verse 5, sabi niya, kapag nananalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapagkunwari. Mahilig silang manalangin nakatayo sa mga sinagoga at sa mga kanto upang makita ng mga tao. Tandaan ninyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Kaya sa ganun pong kalagayan ay huwag po natin tularan. Ang nananalangin po na, ganun po yung kanila pong pinapakita. Na para lang ngayon makita sila ng tao. Kailangan na magpipasenta si sister, magpipray ako ngayon. Pero ang totoo, kaya siya magpipray, kaya siya maglilid ng prayer dahil nga para lang ay mapuli siya. Makita siya ni sister, ni brother. Meron siyang pinapa-impressan. Amen? Ngunit nakalimot siya na dapat sa Diyos siya unang nagpapakita ng pagpapa-impress, hindi sa tao. Ginagawa mo yung pananalangin paglilingkod dahil mahal mo ang Diyos. Hindi dahil sa tao. Amen? Katulad po ng ginagawa po namin ni Pastor na paglilingkod. Nakita niyo naman na kahit wala kaming ganon, walang ganyan, walang sahod, walang ganyan, walang ganon. Pero sa ganun pong kalagayan, naglilingkod kami ng totoo. Pinapakita namin sa Diyos yung totoong paglilingkod na hindi kami humihingi ng kapalit. Dahil nga po, nilalakaran nga po natin yung salita po ng Diyos na ibinigay sa iyo ng libre, dapat mo ring ibahagi ng libre. Amen. Yun yung totoong paglilingkod na gagawin po natin sa ating Diyos na buwan. Hindi ka maglilingkod dahil sinasahuran ka. Hindi ka maglilingkod dahil binibigyan ka. Hindi ganun ang uring paglilingkod. Isa pong paglilingkod na pagkukunwari niyo. Dahil ang totoong paglilingkod na nais ng Diyos ay yung paglilingkod na walang na walang halong pagkukunwari. Kundi ito'y katapatan at katotohanan lamang. Amen? Kaya sa ganun pong kalagayan ay naipapakita po natin sa ating Diyos. Matunay nga po na isang kahabag-habag sa harapan ng Diyos. Nababasag ang Diyos sa kanya pong nababasag po ang kanyang puso sa kanya pong harapan na makikita niya yung mga anak niya na ganun po maglingkod. Natunay nga po na basag ang puso, totoong naglilingkod. Totoong sumunod na kahit nakikita yung kalagayan sa ganung kalagayan. Amen? Kaya yun po yung sinasabi po dito sa Mateo chapter 6.